Magandang araw sa ating lahat. Bilang pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa ESP10 ay tatalakayin naman natin ngayong araw na to ang Module 6 tungkol sa kalayaan. Bago natin ipagpatuloy ang pagtatalakay ay alamin muna natin ang layunin ng ating aralin ngayon. Una, napapatunayan na ang tunay na kalayaan ay ang kakayahang tumugon sa tawag ng pagmamahal at paglilingkod. Ikalawa, nakagagawa ng angkop na kilos upang maisabuhay ang paggamit ng tunay na kalayaan tumugon sa tawag ng pagmamahal at paglilingkod. Gayon din sa module na ito ay mababasa natin ang maikling kahulugan ng kalayaan at kung paano maisasabuhay ang kalayaan sa paglilingkod at pagmamahal. Sa ating module ay merong nabanggit na kahulugan ng kalayaan. Ngunit noong nakaraang linggo ay tinalakay natin kung ano ba ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Di ba po nabanggit doon na hindi lamang po tungkol sa paggawa ng kilos ng hindi hinahadlangan at ng hindi pinipigilan, hindi lamang daw po doon nagtatapos at naglilimita kung anong kahulugan ng kalayaan. Bagkus, ang kalayaan ay ang pag-iisip sa lahat ng oras na ang ginagawa natin, ang kinikilos natin, iniisip natin at inaaksyon natin ay lahat ay merong kalakip na pananagutan o responsibilidad. Para sa module na to, nabanggit rin ni Lipio noong 2004 na sinasabi niya na ang tunay na kalayaan ay hindi ang sariling kalayaan ng tao na hiwalay sa sambayanan, kundi isang kalayaang kabahagi ang kanyang kapwa sa sambayanan. So sabi rin po dito sa ating module na yung kalayaan ay hindi lamang para sa pansarili. Hindi lang sa kung anong gusto mong gawin, hindi lang sa kung anong idesisyon mo sa sarili mo, kundi kasama na rin yung kapwa mo na nakapaligid sa iyo o yung sambayanan o yung ating mga taong nakapaligid sa atin. Sabi ni Lipio na ginagamit ang kalayaan sa pakikipagkapwa-tao sapagkat ang tunay na kalayaan ay ang pagpapahalaga sa kapwa, ang magmahal at ang maglingkod. So ibig sabihin lamang po na hindi lamang po nga din nagtatapos sa kung ano yung mga bagay na gusto nating gawin ang walang pumipigil, kundi yung paggamit din ng tunay na kalayaan sa pagpapahalaga din natin sa kapwa, 'di ba? At 'yun ay ang magmahal at ang maglingkod. Meron daw po tayong dalawang uri ng, makikitang dalawang aspekto ng kalayaan. Ang una ay ang kalayaan mula sa o freedom from at ang ikalawa naman ay ang kalayaan para sa or freedom for. So ngayon, yun ang pag-aaralan natin, yung dalawang aspekto ng kalayaan. Una, pag-aralan muna natin yung kalayaan mula sa or freedom from. Sabi daw po dito, karaniwang binibigyan nga natin ng um, katuturan or definisyon or meaning yung kalayaan bilang kawalan ng hadlang sa labas ng tao na pagkamit ng kanyang ninanais. Sabi dito sa ganitong pag-unawa ng kalayaan, masasabing malaya ang tao kapag walang naghahadlang sa kanya upang kumilos o gumawa ng mga bagay-bagay. Ngunit gaya ng sinabi sa ating aralin, hindi lamang po doon nagtatapos. Kailangan kilalanin nyo, kilalanin ng bawat isa ang tunay na nakakahadlang sa kanyang sarili na nagaganap sa labas, hindi lamang dun sa labas or yung sinasabi ko sa inyo na sa outside factors o kung ano yung mga panlabas na mga nakakahadlang or panlabas na mga nakakaapekto, hindi lamang po doon, kundi kasama na rin na alamin natin kung ano yung mga tunay na nakakahadlang sa ating loob or sa iyong kalooban. Ang nagaganap sa labas ng ating sarili ay hindi natin kayang kontrolin. Wala siyang kalayaan. Wala tayong kalayaan kontrolin kung ano yung nakapaligid sa atin, kung ano magiging reaksyon ng tao sa atin, kung anong nangyayari sa paligid, wala tayong kontrol doon. Pero sinasabi na yung nagaganap sa ating kalooban, yung nasa puso natin, nasa isipan natin, yung ating um, ina-analyze, nire-reflect, 'di ba? Meron tayong kontrol diyan at malaya tayo dahil tayo lamang ang nakakakontrol sa ating sarili. Gaya nga na nabigay na halimbawa no nakaraan na yung pagka ikaw sa isang araw, eh, naapektuhan ka sa isang tao or sa isang sitwasyon at ikaw ay na-bad trip na, walang ka ng gana sa isang buong maghapon, ay hindi mo po puwedeng sisihin ang ibang tao. Ang puwede mo sisihin ay ikaw sa iyong sarili dahil ikaw ay nagpaapekto at nagdesisyon na magpakalungkot or magpaapekto sa bawat nangyayari sa paligid mo.
Okay, hindi mo kontrol yung paligid mo, pero ikaw may kontrol ka sa sarili mo. So yun yung sinasabi dito na importante na alamin natin kung ano-ano ba yung mga bagay na nasa saloobin natin, nasa isipan natin na siyang pumipigil sa tunay nating kalayaan. Ito, mga negatibong katangian, okay, sa freedom from, kasama rito yung mga negatibong katangian at mga pag-uugaling pinaiiral ng tao kaya't meron siyang kilos-loob na pumipigil ito sa kanya sa pagkamit ng tunay na diwa ng kalayaan. Nabanggit ng unang, slides natin 'di ba, na ang tunay na paggamit ng diwa ng kalayaan ay ang paglilingkod at ang pagmamahal. So kung ikaw ay merong mga negative na mga attitude, negative na mga behavior, 'di ba, na pinaiiral mo, sinasabi lamang po na ito ay makakaapekto rin sa tunay na kahulugan ng kalayaan na dapat nating kinakamit. Okay, kailangan maging malaya ang tao sa kanyang pansariling interes, katulad ng mga negatibong, iba pang katangian, katamaran, pagmamataas, kapritsyo, at iba pang mga bagay na may lang, okay, makakahadlang na magiging kaugnay din dun sa pangalawang aspekto ng kalayaan na tatalakayin natin. So, importante na ikaw bilang isang tao, alamin mo ang tunay na mga nakakahadlang para ma-exercise mo or para magawa mo yung tunay na diwa ng kalayaan. Okay? So, kailangan paglabanan natin. Freedom from negative attitude, 'di ba? Freedom from negative behavior, freedom from negative thinking. So dapat makalaya tayo do'n, 'di ba? Para naman maisagawa natin yung magmahal at ang paglilingkod. Okay? Eto daw po, kung hindi daw po natin mahadlangan 'yan, yung sa freedom from na 'yan, na tunay na pag-a-analyze natin sa ating sarili kung ano 'yan at ikaw ang higit na nakakaalam kung ano yung mga negatibong meron ka na pag-uugali, asal o gawa, makakahadlang 'yan sa ating pangalawang aspekto at ito yung kalayaan para sa or sa Ingles ay freedom for. Sabi ni Johan, ang tunay na kalayaan, isang kanluraning philosopher si Johan 'no. So, sabi niya, ang tunay na kalayaan ay ang makita ang kapwa at mailagay siyang una bago ang sarili. So, eto na yung, um kadugtong din nung sinasabi ni, Lipio kanina 'no, na kailangan unahin mo muna yung ibang tao bago yung sarili mo, okey? So, minsan parang naisip natin medyo mahirap, kasi talagang madalas gusto natin uunahin natin yung ating sarili pero sabi nga po, hindi yan ang tinuturo, hindi yan ang tama. 'Di ba kahit nga po sa ating likas sa batas moral, kahit sa ating Biblia o sa mga relihiyon na meron tayo, dapat lagi nating isasaalang-alang, 'di ba? Bago ang sarili, dapat yung kapwa muna. Kasi yun daw po yung tunay na pagmamahal at ang paglilingkod. So, inasasantabi mo na nagiging ano ka na, selfless, hindi ka nagiging selfish. Kung malaya ang tao sa pagiging makasarili, 'di ba? Yung ating freedom from sa ating unang aspekto, kung malayo ka na din daw doon, 'di ba? At malaya ka na at napaglalabanan mo na yung mga negative attitude na 'yan, maiiwasang maging sentro na ng iyong buhay ang iyong sarili. Okay? So, hindi na kasi puro ikaw ang nasa isip mo, kundi naisasantabi mo na at naiisip mo na rin yung buhay ng kapwa mo. Nabibigyan mo na sila ng puwang dun sa buhay mo, sa puso mo, sa paglilingkod mo. So, nabibigyan mo na sila ng pagkakataon na magawa ng mabuti. Sabi nga po, gagamitin mo kung gano'n ang nangyayari, mas magagamit mo yung iyong kalayaan para tumugos sa hinihinang sitwasyon at pagkakataon gaya ng pakikipagkapwa, pagtulong, pagkakawang gawa sa ibang tao, sa kapwa mo, sa pamilya mo, 'di ba? So nakakagawa ka na ng mga bagay na gano'n dahil ikaw ay nakalaya na doon sa mga negatibong pag-uugali na meron ka. Sa makatuwid, sabi rito, kailangang maging malaya ang tao mula sa pansariling hadlang upang maging malaya rin siya sa pagtugon sa pangangailangan ng kanyang kapwa at pagmamahal. Kung mapapansin nyo, magkadugtong unang-una, dapat ay mapalaya mo muna yung sarili mo. Maging selfless ka muna, hindi ka maging selfish. At kung gano'n naman, may katuparan mo na yung paglilingkod at pagmamahal sa kapwa kasi wala nang magiging hadlang, 'di ba? Maisasantabi mo na ang mga pansarili mong interes, pansarili mong, mga makukuhang benefit,
'di ba? Para sa iyong kapwa at yun daw ang tunay na kahulugan ng kalayaan. So meron tayo ditong nabanggit na mga example na aspekto ng kalayaan. Okay? So sabi daw dito sa ating example, matanda, basahin ko ang sitwasyon na, isang matanda ang nakatayo sa kanto at naghihintay ng tutulong sa kanya upang makatawid. Maaari ko siyang tulungang tumawid o kaya'y huwag pansinin. Ngunit meron siyang pangangailangang nagsusumiksik sa aking kamalayan at humihimok sa akin na siya'y tulungan. Hindi ko siya tinulungan para pasalamatan niya ako o kaya'y sa magandang pakiramdam na nagbumula sa pagtulong sa kapwa. Bagkus nakikita ko ang kanyang pangangailangan at kung hindi ito papansinin ay alam kong hindi ako karapat-dapat. Ngunit hindi ko rin makikita ang kanyang pangangailangan at hindi ako makakatugon kung sarili ko lang ang iniintindi ko. Kung paiiralin ko ang aking katamaran, hindi ko na naising gambalain ako ng iba. So ito yung example. 'Di ba? Kung ikaw sa isang makikita natin yung tatawid na matanda, 'di ba? Minsan nahihiya tayong gawin or kaya nagmamadali tayo, may tingin natin na may importante tayong aasikasuhin, pupuntahan, kaya hindi na lang natin tutulungan. Pero kung gagamitin natin ang unang aspekto ng kalayaan at palalayain mo ang sarili mo sa pagiging makasarili, yung mga negative attitude mo, pagkus iiralin mo um, ang overcome dun sa mga negative attitudes na meron ka, 'di ba? Isasantabi mo na yung sarili mo, magagamit mo na yung sa ating Freedom 4, may sasantabi mo na yung sarili mo at gagawa ka na ng kabutihan at mas mapapairal mo yung tunay na diwa ng kalayaan at yun ang paglilingkod at ang pagmamahal. Hindi mo lamang siya tutulungan dahil gusto mong mapuri ka, makunan ka sa social media, 'di ba? Maitaas ka, maipagyabang mo na ganito ang nangyari, tumulong ka, kundi dahil sa iyo ay hindi siya makakatawid, kundi bagkus doon ay makikita mo na pangangailangan niya, na kailangan ko siyang tulungan dahil yun ang hinihingi ng pagkakataon, yun ang pakikipagkapwa-tao, yun ang tama kong gawin bilang isang tao, bilang isang nagmamalasakit sa kapwa. So yun yung dapat mong gawin. At kapag gano'n na po ang napag-iral mo, ibig sabihin ay nagagawa mo na ang tunay na diwa ng kalayaan. At gaya ng paulit-ulit na sinasabi, ito ay yung pagmamahal sa kapwa at paglilingkod sa kapwa. Sa mahalaga na unawain natin na hindi lamang nagtatapos lang dun sa paggawa natin ng mga bagay freely, 'di ba, yung hindi kayo nahadlangan, walang kumokontrol sa'yo, kundi kasama na rin po doon yung higit na paggawa ng mga kilos na may responsibilidad. 'Di ba, no nakaraang linggo at kadugtong niyan at bilang pandagdag na hindi lamang daw po yung tunay na diwa ng kalayaan, yun ay ang paglilingkod at pagmamahal sa kapwa. In short, isasantabi mo muna yung mga pansarili mong interes, isasantabi mo yung pansarili mong kagustuhan para makatulong at para maipakita na ikaw ay nagmamahal sa kapwa mo at pinaiiral mo ang tunay na diwa ng kalayaan. Okay? So tandaan, yun po ang tunay at higit na depinisyon ng kalayaan. Okay, hindi lang nagtatapos diyan. Tandaan, ito ay may pananagutan, may responsibilidad at gano'n din naman kailangan umiral ang pagmamahal at ang paglilingkod mo sa kapwa upang masabi na ikaw ay may tunay na pag-unawa at alam mo ang tunay na diwa ng kalayaan. Tandaan natin, lagi nating iisipin na ang kapwa natin ay may responsibilidad tayong gawin ang mabuti sa kanila. Okay, dahil hindi lamang po yun ay tama sa harap ng tao, kundi yun ang, um, tama sa harap ng ating moral values at gano'n din tama sa harap ng Diyos. Okay, kasama rin po ang likas sa batas moral na kailangan nating gawin ng mabuti at iwasan ng masama. At ang mabuti diyan ay ang pagtulong at ang pagmamahal sa kapwa. So yun lamang po para sa aralin natin na 'to. Para sa mga gagawin ay i-check na lang po natin ang ating mga GC at ang ating mga, Facebook group para sa announcements ng ating mga gagawin sa, bawat klase. Okay po, para sa sanggunian, nandito po ang sanggunian na nakalagay din po sa ating likuran ng ating printed modules. Lahat po ng, nilalaman ay hindi ko po pagmay-ari kundi, sa kinauukulan na
pagpapaloob din po dito sa ating presentation at sa module. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay naunawaan nyo at kayo ay may natutunan. Ako po muli ang inyong guro sa ESP10, Joanna Marie Alvarez. Nag-iiwan po sa inyo ng mga katagang gawin ang mabuti, iwasan ang masama. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.